Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayon, again, ay continuation ng ating series on the book of John. At ngayon po ay nasa chapter 3 na tayo, verses 16 hanggang 29. Ito po ay kabilang sa pinaka-paboritong verse ng halos lahat ng mga Kristiyano. Subalit, bagamat ito'y well-known in the scripture, many people can quote this, yet few truly understand the depth and the meaning of this verse. And I'm referring to John chapter 3, verse 16. Para lubusan po natin itong maintindihan, hayaan po muna ninyong simulan ko sa pamamagitan ng pagbasa ng mga talatang ating pagbubulayan. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, God's Love and Man's Condemnation. John 3:16 hanggang 21. For God so loved the world that He gave His only and one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that they have done has been done in the sight of God. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Katulad ng aking binanggit, many people can quote John 3:16, yet few truly understand its depth. This is not just a feel-good verse. John 3:16 is a powerful declaration of one, God's sovereign love. For God so loved the world. And it also declare not only the sovereign love of God, John 3:16 also declare man's sinful condition. We will all perish without the love of God. And it is also a declaration of the mission of the Lord Jesus Christ, the saving mission of the only Son of God. And the last, it also declares the reality of judgment. Dito po mga kapatid, sa mga talata o sa mga pahayag na ito, sa declaration na ito, makikita natin both the beauty of salvation and the seriousness of condemnation. Sa mga talatang ating binasa, makikita natin ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos at ang kanyang pagliligtas, subalit makikita rin natin ang kaseryosohan ng pagpaparusa ng Diyos. Allow me to discuss with you the topic. Ang topic po natin, God's love and man's condemnation. Isa-isahin po natin ang mga talatang ito. Ang una nating titingnan sa atin pong mga talatang binasa ay ang tinatawag na greatness of God's love. No one can contest that. Great is the love of God. Amen po ba? Dakila ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Bible, for God so loved the world. So John 3:16 expressed that. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. This verse begins with God, not man. Uulitin ko, ang verse na ito at ang nilalaman ng verse na ito, ang kahulugan ng verse na ito ay nagsimula sa Diyos at hindi sa tao. Amen po ba?
So kung atin pong susuriin, ang pinagmula ng kaligtasan ay sa Diyos. The source of salvation is God Himself. Huwag niyong ipagkamali na kung ikaw man ngayon ay mananampalataya, ay nagsimula sa iyo kaya ka nanampalataya. No, salvation does not begin with our seeking. It begins with God's love. Uulitin ko, salvation does not begin with you. It begins with the love of God. Malinaw na binabanggit ng Roma 5:8. Ang sabi ni Pablo, God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ipinakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin noong tayo'y makasalanan pa, namatay ang Panginoong Hesus dahil sa atin. Saan nagsimula ang pagliligtas? Nagsimula sa pag-ibig ng Diyos. Siya po ang nagpahayag ng kanyang layunin ng pagliligtas. Sa unang Juan 4:10, 1 John 4:10, this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Sinabi ni Juan, narito ang pag-ibig. Hindi dahil tayo'y umibig sa Diyos, kung hindi ang Diyos ang umibig sa atin. Huwag nating ipagkakamali, uulitin ko, hindi tayo ang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang umibig sa atin. At iyon ang kahulugan ng for God so loved the world. Ang Diyos ang unang umibig. God's love is not a response. It is the cause of salvation. Amen po ba? So God's love is not a response, it is the cause of salvation. Second, the extent of His love. Mahalaga tong pag-aralan, mga kapatid. Ang sabi po, the extent of God's love is the world. For God so loved the world. Anong kahulugan nito? Sa unang tingin, parang ating mauunawaan ayon sa mga talata na ang iniibig ng Diyos ay lahat ng individual na tao. Kung ganun po ang ating pagtingin, nangangahulugan na ang pag-ibig ng Diyos ay sa bawat lahat ng tao. Therefore, we can conclude kung ang Kristo ay nasa misyon ng pagliligtas, dapat ang lahat ng tao ay ligtas. Ganun po ba ang inyong pagkaunawa sa mga talata? And many people think that the world o yung mundo na binabanggit dito o yung sanlibutan na binabanggit dito refer to all people, individual, lahat ng tao. Yun po ba ang kahulugan? Mali. Ito pong word na binabanggit dito, mga kapatid, this does not mean every individual without exception. Kundi ang word na binabanggit dito ay people from every tribe, every nation, and every background. Tandaan, ang Panginoong Hesus ay naparito hindi para sa isang partikular na lahi lang. God's love is not limited to Israel. Ang akala po ng mga Hudyo, sa kanila lang bababa ang Mesiyas. Kaya nga nung ang Panginoon ay bumaba at nagministeryo maging sa mga Gentiles, nagpagaling ng karamdaman kahit sa mga Samaritano, hindi nila kinilala talaga ang Kristo kasi ang paniniwala ng mga Israelita para lang sa Hudyo, para lang sa kanila ang Mesiyas na darating. But the John 3:16 express that Christ, the Son of God, the only Son of God, will come to save the world. At yung word na yon hindi nangangahulugang lahat ng tao, kundi lahat ng uri ng tao. Ewan ko kung paano nyo to iintindihin. Po, tandaan po ninyo, the love of God
is global in scope, but only effective for those who believe. Meaning, may mga Pilipinong maliligtas, may mga Incheck, may mga Hapon, may mga Koreano, lahat na po ng lahi ng tao sa buong mundo ay mayroong ililigtas ang Panginoon. But it doesn't mean lahat ng tao sa mundo ay maliligtas. Kung naniniwala kayo sa universalism, ganun po ang teaching, dahil daw si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng tao ay ligtas. Hindi po yun totoo. We can see the expression of God's love sa pangatlong punto. The expression of His love, He gave His only Son. Ito po yung ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. God did not merely says He loves the world, but He then said He gave His only Son. May proof yung pag-ibig na yon. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging merong pruweba. Ang pag-ibig na nagsasabi at hindi gumagawa ay hindi pag-ibig. Pero dito, ang pag-ibig na pahayag ng Ama ay kanyang pinatunayan sa kanyang pagbibigay. So yung giving is an expression of love. And God so loved the world, He gave. And what did He gives? He gives His only begotten. He gave Christ. He gave Christ to live for us. At nung namuhay ang Panginoon, He gave Christ to die for us. And He gave Christ as substitute for sinners. So imagine a judge whose own son must pay the penalty for a criminal. That is the depth of this love. Yung hukom, ibinigay ang kanyang sariling anak para bayaran ang kasalanan ng kriminal. Ganito po kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Now, second point, let us see the promise of salvation. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting or eternal life. Now, let us see the condition for this gift. The condition is belief in Christ. Take note, salvation is not earned, it is received through faith alone. Salvation is by grace, Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is not a work of flesh, so that no one may boast. So, true faith is not mere head knowledge. Ang tunay na pananampalataya ay hindi kaalaman lang sa kaisipan. Ang tunay na pananampalatayang nagliligtas ay totoong pagtitiwala kay Kristo, resting in Christ and surrendering to Christ. Those three important words, trusting, resting, and surrendering. Yan ang mga bunga ng totoong pananampalataya. Tandaan, hindi lahat ng nagsasabing may pananampalataya ay nagtataglay ng pananampalatayang nagliligtas. Huwag ninyong kalilimutan, si Satanas ay may pananampalataya nanginginig pa. So ang tunay na pananampalatayang totoong galing sa Diyos ay magtitiwala kay Kristo, will rest in Christ, and will surrender in Christ. Amen? Now, dito we can see not only the condition of salvation, but we can see the danger. And the danger is, should not perish. So kung merong hindi mapapahamak, makikita natin na meron ding mapapahamak. Ang mananampalataya hindi na mapapahamak, subalit ang hindi mananampalataya ay mapapahamak.
Without Christ, all people are already on the path to destruction. Ulitin ko, kung hindi ibibigay ng Ama ang Panginoong Hesus, lahat ng tao ay mapapahamak. Tama? We all committed sin, and the penalty of sin is death. We will all perish because of our sinful nature. So without Christ, all are already in the path to destruction. And this is not just physical death, it is eternal separation from God. Amen? But we can not only see the conditions, the danger, we can see the gift. And the gift is eternal life. Eternal life is not just living forever, it is knowing God, being reconciled with God, and enjoying God forever. Yan po yung biyayang kaloob. The gift of God is salvation through Jesus Christ, and that gift is eternal life. Eternal life is not just living forever o buhay na walang hanggan, kung hindi ito'y buhay na kilala mo ang Diyos, buhay ng pakikipagkasundo sa Kanya, at buhay ng kagalakan sa Panginoon habang panahon. Amen? Now, sa John 3:16, nakita natin ang kahulugan. Let us now go on verse 17. This is very important. Sa verse 17, makikita natin ang mission of the Lord Jesus Christ. John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Dito again, makikita natin ang magandang definition ng world. Kung ang definition ng world doon sa John 3:16 ay lahat ng taong individual, katulad ng ipinapangaral ng marami, hindi. Si Jesus ay ibinigay para sa lahat. Mga kapatid, unawain po ninyo to, kung si Jesus ay ibinigay para sa lahat ng tao, individually, kay Pedro, kay Juan, kay Mirna, kay Michelle, kay Jay Gayas, at sa lahat ng nanonood sa atin ngayon o lahat ng kakilala niyong tao individually, kung ibinigay si Jesus para sa lahat ng tao, isa lang ang ibig sabihin nun. Dapat ang lahat ng pinagbigyan kay Jesus ay maliligtas. Pero sa verse 17, anong sabi dito? God did not send His Son into the world to condemn the world. Anong dahilan kaya siya ibinigay? To save the world through Him. Ngayon, unawain niyo to. Kung si Jesus ay ibinigay sa lahat ng individual na tao, therefore the conclusion on verse 17 of John chapter 3, dapat ang lahat ng tao ay ligtas. Because the mission of Christ, listen, the mission of Christ is to save the world. Tama po ba mga kapatid? Naiintindihan niyo po ba ako? Sa John 3:17, especially the last portion, He come to save the world through Him. The Father will save the world through Him. So therefore, pwede mong ibigay na konklusyon. Kaya dyan, naniniwala yung mga universalist kasi nga, they define yung world o yung word na world as individual people. At kung ang definition mo ng word na world ay individual people, every people, all humanity, ibig sabihin niya dapat ligtas ang lahat ng tao. Because Jesus did not send, or God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Pag merong napahamak na tao, failure ang misyon. Tama po ba? Kagaya po ng Amerika, pag may nalaglag na piloto ng Amerika, talagang gagawin ng Amerika lahat para mailigtas yung piloto na yon doon sa enemy's territory.
That is the mission. Now, dito ang sabi ng Panginoon ng talata, John 3:17, hindi pinadala ang anak ng Diyos para i-condemn ang mundo, kundi iligtas ito. Kung merong mapapahamak, ibig sabihin yan, failed ang mission. Tama po ba mga kapatid? So kung hindi tayo naniniwalang failure ang mission ni Jesus, therefore, ang conclusion natin, naparito siya sa mga tiyak na tao. Naparito siya doon sa mga piniling tao at iyong mga yon ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos. At yun ay sigurado, hindi magfe-fail, 100% ililigtas ng Diyos. Amen? So dito po makikita natin unang punto, Christ came to save, not to condemn. So Jesus did not come primarily as a judge. In His first coming, sa unang niyang pagparito, ang kanyang purpose is to save. He came as a Savior. Amen? Ano po ang sabi niya sa Luke 19:10? The Son of Man came to seek and save the lost. Hanapin at iligtas ang mga nawala. So God is still seeking, Jesus is seeking to those whom He has chosen to save. Naintindihan niyo po ba? Nasa mission ang Panginoon nung siya'y naparito. And that is to seek and to save the lost. Kung naparito siya para sa lahat ng tao, hindi na siya maghahanap, dadamputin na lang niya lahat. Kung lahat ng tao ang purpose ay iligtas ng Panginoon, He will no longer be seeking. He will just gather everyone. But Luke 19 is very clear. The Son of Man came to seek. He sought Zacchaeus on the tree. He sought Lydia. He sought his 12 disciples. Hinanap niya ang mga ito. Hindi tayo ang naghahanap. Si Jesus ang naghahanap. At pag natagpuan niya, sigurado yung kanyang tinawag ay susunod sa kanya. Because they are the sheep of the Lord. They are part of His sheep. The sheep knows the voice of His shepherd, and the sheep will follow His shepherd. Amen? Kaya lagi ang analogy, hindi naman tayo naghanap Ang naghanap ay Diyos. Maging sa aklat ng Genesis nang nagkasala ang tao, hindi naman si Adan ang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap kay Adan. Parating ganun mga kapatid. So dito makikita natin, Jesus when He came, He did not come primarily as a judge. His first coming, the purpose of that mission is to be a Savior. Amen? Second, salvation is found only in Him, that the world might be saved through Him. The world might be saved through Him. Not through good works, not through religion, not through your effort, but through Christ. The world will be saved through Him. So, solus Christus, Christ alone. He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by Jesus. No other name given under heaven for us to be saved but Christ alone. Amen? So, the world might be saved through Him. Kaya sa buong mundo, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, may tatawagin ang Panginoon para sa kaligtasan. At tiyak yun, hanggat hindi niya natatagpuan yung mga pinili para sa kaligtasan na layunin ng kanyang pagparito, hindi pa matatapos ang mundong ito. Kaya nung ang ating Panginoong Jesucristo, after His death,
umakyat sa langit and he shouted, "It is finished" on the cross, yung pagliligtas ay kanyang natapos. Ang gawain ng pagmiministeryo at paghanap at pagtawag sa mga tinubos ng dugo ni Kristo, yon ang hindi patapos. Tayo bilang pinagkatiwalaan ang hahanap, tatawag doon sa mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan na pinagbuhusan ng kanyang dugo. At kapag narinig ng mga piniling yon ang tawag ng Panginoon, they will surely come to faith in Christ. But there is a reality of condemnation. Ito po yung susunod. Let us see the reality of condemnation sa verse 18. Whoever believes in Him is not condemned. Yung makakarinig ng panawagan ng Panginoon, mananampalataya. Pero yung hindi mananampalataya will stand condemned already because they have not believed in the name of God's and only Son, one and only Son. This is a very serious truth, my dear brothers and sisters. Para sa mga mananampalataya, para sa mga makikilala si Jesus bilang daan, katotohanan at tatambuhay, Romans 8:1, there will be no condemnation. Ano sabi ng Bible? There is therefore no condemnation for those who are in Christ. Yung mga na kay Kristo, wala nang paghatol. Subalit, ang linaw din naman yan. Ano po? If you are in Christ, your sins are forgiven. Past, present, and future, you are eternally saved. But, point number 2, condemnation already exists for unbelievers. Notice, hindi naman sinabi dyan na it does not say will be condemned, but is condemned already. Those who will not believe, ang sabi, is condemned already. Ang tanong, bakit? Because of sin and unbelief. Tandaan ninyo, ang puso ng taong makasalanan sarado sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ang pusong makasalanan hindi makikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang kaligtasan magsisimula parate sa regeneration. Yun yung pinag-aralan natin sa chapter 3, no? Verse 3 to 5. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya dun magsisimula, bubuhayin muna, at kapag ipinangaral si Kristo, yung puso na binuhay na, regenerated na, born again na, sa John chapter 3 hanggang 21, nililinaw dito na sila yung mananampalataya sa Panginoon. Sila yung makakakilala kay Hesus Kristo. Tandaan, the root of sin is unbelief. Ang ugat ng kasalanan ay ang hindi pananampalataya. Because he has not believed in the name of the only Son, therefore they are condemned already. And the greatest sin, no, is what? Na hindi napapatawad, blasphemy to the Holy Spirit. And those who blaspheme to the Holy Spirit is the same with rejecting Christ. If you reject Christ, the same, you are blasphemous to the Holy Spirit. Because if you receive Christ and you believe in Him, the Spirit of God will reside in you. You will become the temple of the Holy Spirit. Therefore, you can never, ano tawag doon? Blaspheme to the Holy Spirit because the Spirit is already in you. At yung nagkakasala ng kasalanan ng blasphemy to the Holy Spirit, isa lang ibig sabihin, hindi pa yun mananampalataya. Sila lang ang pwedeng gumawa nun. Pero ang believer, hindi na pwedeng magkasala ng ganong klase ng kasalanan kasi ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa mananampalataya. Now, ano ang reason for condemnation? Mababasa natin yan sa verses 19 to 20 ng John chapter 3.
This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. So dito ipinaliwanag na si Jesus ang ilaw. Anong trabaho ng ilaw? I-expose ang kasalanan, i-expose ang kadiliman. So Jesus exposes sin, reveals truth, and shows the way to God. Ngayon, ang tao, sa halip na lumapit sa liwanag, mas gusto ng tao ang kadiliman. Light has come into the world, but people love darkness. So, dyan sa konklusyon na yan ni John, sino ang maliligtas? Wala, dahil people will hide away or go away from the light. They will not move towards the light. They hate the light because they love the darkness. Sabi ng verse 20, everyone who does evil hates the light and will not come into the light. Bakit? For fear that their deeds will be exposed. So kung ganun ang kalagayan ng mga tao na takot sa liwanag, papaanong lalapit ang tao kay Jesus? Papaanong mananampalataya ang tao kay Jesus? Katulad ng nangyari kay Apostol Pablo, pinaranas ng Diyos bago siya naging Pablo, si Saulo muna siya. Ano ginawa kay Saulo? Binulag muna siya. At sa kanyang kadiliman, sa kanyang pagkabulag, pinaranas siya ng Diyos ng kadilimang ito upang ma-appreciate niya ang liwanag na hatid ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Panginoon din ang nagbukas ng kanyang paningin. Walang makakakita kay Jesus bilang liwanag malibang ang Diyos buksan ang ating mga mata. Malibang i-regenerate ang ating mga puso at tayo'y maborn again. Amen? Man loves darkness. That is the reality. This is the problem. Ano to, mga kapatid, na darkness na ito? Not ignorance, not lack of evidence, but the love for sin. That is darkness. Ang darkness na ito hindi pagiging ignorante, because more evidence are given today compared before ng pagiging Diyos ni Kristo. Not lack of evidence, pero dahil lang sa pag-ibig sa kasalanan, kaya hindi makita ng tao ang Panginoon. Tandaan, people reject Christ not because they cannot believe. They reject Christ because they do not want to leave their sin. Amen? They love darkness. The reason why they hate the light. So yung sin hates exposure. Yan ang sabi ng talata eh. For everyone who does wicked things hates the light. People avoid Christ because He exposes their hearts. Di naman pwede maghalo ang tubig at ang langis, ang dilim at ang liwanag. Hindi po pwede yun. Kaya ang tao, ayaw nila sa liwanag kasi ma-expose ang kanilang mga kasalanan. Now, sa John 3:21, napakagandang talata ito, ipinakikita ang ebidensya ng tunay na kaligtasan. The evidence of true salvation can be found on John 3:21. But whoever lives the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Ano pong ibig sabihin? Una, true believers come to the light. Yung totoo na tinawag ng Diyos sa kaligtasan, they will come to Christ. They does not run from Christ, does not hide from truth, they desire holiness. Amen? Yan ang una na magiging ebidensya. True believers will hate darkness and they will come to the light. They will not
run away from Christ. They will not hide from the truth of Christ. They will desire holiness. And second, change life as evidence, that it may be clearly seen that His works have been carried out in God. Good works are not the cause of salvation. Tandaan, good works are evidence of being saved. Amen? We are saved by grace alone, but that grace transforms our lives. Amen? Now, bilang conclusion, mga kapatid, this passage presents two realities. One, God's amazing love. He gave His Son so sinners can be saved. Two, man's tragic condition. People are condemned not because God failed, but because they reject the light. Bilang application, para sa mga mananampalataya, rejoice in God's love, live in the light, share the gospel boldly. Tawagin natin ang mga pinili pa ng Diyos sa kaligtasan. Hanapin natin sila. Let us continue the mission of the Lord on seeking and saving the lost. For the unbelievers, you are already condemned apart from Christ. But today, mercy is still available. Come to Christ while there is time. Kung kabilang ka sa pinili ng Diyos, sa kaligtasan, narinig mo ang aral na ito, magsisi ka sa kasalanan, sumunod kay Kristo, ang sabi niya, deny yourself, carry your cross, and follow Him. Live a life of holiness. Amen? Now, for some reflection questions, do I truly understand the depth of God's love in Christ? Have I genuinely believed in Jesus, or I'm just religious? Am I living in the light or hiding in darkness? What is keeping me from fully surrendering to Christ? Bilang huling paalala, do not live this truth as mere knowledge. God has given His Son. The invitation is open. The warning is clear. Come to Christ, not tomorrow, not later, but come to Christ today. Amen? Let us pray. Father, we thank you for your great love in giving your Son. May you open our hearts to believe, turn us from darkness to light, and help us to live in the truth of your word. May no one live unchanged today, O Lord. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.